So ituloy natin mga tol yung pinag-uusapan natin kanina sa reaction video natin. Dahil marami daw natagpuan na mga patay na corals no, sa may Skoda Shoal. Ito ay itinambak daw ng China, indikasyon na sila ay may balak magtayo ng artificial island. 75 nautical miles mula sa Palawan mga tol, napakalapit nun. At napakalayo nun sa kanila. Diba? So itong videong panonoorin natin mula naman to sa News 5 Everywhere. Yan o, patay na coral sa Skoda Shoal, natagpuan ng Philippine Coast Guard Frontline Weekend. Panoorin natin to mga tol, bigyan natin to ng reaction video. Kailangan aware tayo sa mga ganitong mga bagay dahil mamaya magulat na lang tayo. Wala na, napapalibutan na tayo mga tol ng China. Diba? Yung mga isla nila na itinatayo, pwede nilang gawing military base yun. No, kapag aatakihin nila tayo 75 nautical miles lang lapit sa atin, ang dali lang nila tayong sakupin yan. 'Di ba? So panoorin natin 'to mga tol. Naaalarma ang Philippine Coast Guard sa nakita nilang durog at patay na coral sa Skoda Shoal. Posibleng China raw ang nagtambak nito para magtayo ng isa na namang isla. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Mga durog at patay na corals. Ito ang tumambad sa mga tauhan na Philippine Coast Guard na magsagawa sila na underwater survey sa Skoda o Sabina Shoal sa West Philippine Sea na bahagi na ating exclusive economic zone. Tingin ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, sinadyang patayin at itambak sa lugar ang mga coral. Malulungkot ka sa naging itsura na ngayon ng Sabina Shoal? Kami bilang isang normal citizen, malulungkot talaga kami. 'Di ba? Imagine natin mga tol, meron tayong sariling karagatan, meron tayong West Philippine Sea at ang dapat magtanggol at magprotekta diyan nating gobyerno, pero hindi naman ata nagagawa ng maayos yung trabaho mga tol. O baka naman sabihin nila, di kayo pumunta doon. Kung kayo nga aral nyo na wala kayong magawa, anong gagawin namin, di ba? It appears na yung mga coral reef, kinukuha, kinacrash, and then eventually dinadump. Yun yung nakakalungkot na part dito. Namatay lang or intentionally pinatay to give way for small-scale reclamation. Ang mga durog at patay na corals na yan, kapareho ng nakita sa Sandy Cay, tingin ni Tariela. Baka pwede namang kasuhan tong mga inchik na to sa pinaggagawa nila sa kalikasan, di ba? Hindi ba pwedeng ireklamo sila? Puro reklamo na lang kasi ng mga tol, no? Pero dapat talaga meron tayong kakayanan puwersa di ba? Meron tayong mga inaantay na mga barko kailan kaya darating yun? Yung tipong magagawa na natin talaga silang harangin. China ang nasa likod nito, lalo't may nakitang Chinese vessel sa lugar. Sino ba ang among countries in South China Sea ang meron talagang walang pakundangang pagsira China. ng marine environment? Wala na, for iba. them to do small-scale reclamation or even massive reclamation. It's only China. Ayon kay Tariela, nakakaalarma raw ang posibleng reclamation ng China, lalo't 75 nautical miles lang ang layo ng Skoda Shoal sa baybayin ng Palawan. Tingnan mo yung layo niya, no? Pero mo pag tayo sila ng artificial island at hindi natin napigilan, mga tol, gagawin nilang military base yan, no? Pwedeng dala nila ng mga kagamitan nila, kanyon o kung ano man. Ang dali lang nilang atakihin yan, no? Di ba napakalapit lang? Bakit sila magtatayo dyan ng isla? May mga patay na coral silang itinambak, balak nilang gumawa ng artificial island. Ganun na sila, sobrang kalapit sa atin. Hindi pa ba natin sakop tong dagat na to? Yung mga pro-China dyan, Roque, anong masasabi mo rito, Roque? Ayoko nang tawaging attorney yun Nakakabastos sa mga attorney no? Anong masasabi rito ni Roque? Tignan mo naman, 75 nautical miles lang ang layo ng Skoda Shoal sa baybayin ng Palawan. April 15 nang mamonitor ng PCG ang mga Chinese militia at research vessel sa Skoda, dahilan para i-deploy doon ang PRP Teresa Magbanwa. Mag-iisang buwan na ito ngayon sa lugar at mananatili muna roon. Nagsasagawa rin ng rotational deployment ang BRP Cabra at BRP Malabrigo para matutukan ang mga aktibidad ng China. Kung hindi natin imo-monitor ito at hindi natin babantayan ito, baka sa mga susunod na buwan, magulat na lang din tayo na sa Sabina Shoal, malalaki na rin ang mga isla na nandito na ginawa nila.
Makikipag-ugnayan daw ang PCG sa mga marine scientists para magsagawa ng assessment sa Escoda Shoal. Pero nang matanong naman si Tariela kung darating ba sa puntong tayo na mismo ang haharang sa mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea, sagot niya, Ultimate dream and vision. No? Oh. Kung dadating na sana ang 5 97 meters na nire-request ng ating Pangulo sa Japanese government for the acquisition of 5 more 97-meter vessel, and that would already allow the Philippine Coast Guard to flex more muscle. Sabi niya yan mga tol ha. Sabing ganyan yan ni Commodore Tariela. Ayan ang ultimate dream daw nila mga tol. Kasi nga naman kung ikukumpara mo yung barko natin sa barko ng China, talagang wala tayo. Napakaliliit na mga Coast Guard natin di ba? Pero kung darating daw yung 5 na 97 meters na mga barko na nirequest daw ni PBBM sa Japanese government, may makakapag-allow daw yun na makapag-flex tayo ng muscle. So aasahan natin mga kapatid, if ever na dumating yung mga barkong yun, 97 meters, talagang magagawa na nating protektahan yung ating mga nasasakupan. Sabi nga gano'n ni Commodore J. Tariela, makakapag-flex din daw tayo ng muscle. Ibig sabihin siguro may pantapat na, may pantapat na tayo sa mga barko ng China. Sana nga kapag meron yun na hindi lang pan-display natin mga tol, baka maging pan-display lang yung mga yun Sana talaga magamit yon bilang pantaboy, pangharang sa mga barko ng China na napakakapal ng mga mukha biruin mo 75 nautical miles lang mula sa Palawan mga tol. Ganong kalapit. Kayang-kaya tayong bombahin na nun mga tol kapag ginawa na nila military base yun Sa ngayon, idadaan daw muna nila sa maayos at profesional na paraan ang ngayon, yun lang talaga muna magagawa natin dahil wala napabayaan din ng mga nakaraang administrasyon Sa ngayon, idadaan daw muna nila sa maayos at profesional na paraan ang pagtugon sa China. We should not be the reason of escalation of tension. Violent response to counter them or to drive them away is not part of our strategy. So ngayon talaga kailangan muna natin silang unawain, intindihin itong ating PCG dahil mahirap nga na naman talaga sa kalagayan nila. Paano nga naman nila papalagan itong mga naglalakihang barko ng China kung ang dala-dala nila maliliit lang. So unawain na lang muna natin sila mga tol. Hindi natin sila masisisi kasi ang talagang may pagkukulang dito yung mga nakaraang administrasyon mga tol. Imagine nyo, mula nung mapatalsik dati si Marcos, 'di ba? Ang dami nang dumaan na mga administrasyon, mga presidente. Sana doon naka-acquire tayo ng mga mas malalaking mga barko. Dahil ang Pilipinas naman hindi naman nagbago ang mapa natin, yun pa rin Yung structure ng bansa natin napapalibutan tayo ng tubig. Dapat talaga marami tayong Coast Guard Dapat naglalakihan yung Coast Guard natin Alam naman natin dati pa na ang Pilipinas, West Philippine Sea, mayaman yan sa likas na kayamanang dagat, di ba? So dapat noon pa lang talaga nagagawa na natin protektahan. Problema, saan napupunta yung budget? Saan napupunta yung pera ng Pilipinas? Alam nyo na kung saan mga tol. Hahayaan na lang din daw ng PCG ay iba pang ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Foreign Affairs kung maghahain ng panibagong diplomatic protest laban sa China kaugnay ng insidente. Nagbabalita mo. Tigas ng mukha kasi ng China mga tol, nakakapikon talaga sila. Wiruin mo, napakalapit na sa Palawan Balak nila magtayo ng isla. Kasi nagtatapon sila ng mga durog na corals Kumbaga yun yung magiging parang pinakapundasyon nila bago nila tabunan ng buhangin. Tapos kapag mataas na, lagpas dagat na, ibig sabihin umibabaw na yung buhangin dun sa dagat, saka ngayon nila sesementohin yun. Saka ngayon nila tutukuran yun ng mga bakal para mabuo na yung isla nila. Grabe. Ang tindi mga tol. Well anyway, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.